Good morning. Amen. Praise the Lord. I want that mountain. Amen. I want that mountain. This morning, atong ipadayon mga kaigsunan, success number 63. Success number 63. Kani nga message mga kaigsunan, it will teach us how to invest. Ang pinaka-importante nato nga investment, asa nato i-invest para mahimo tang successful. And the title of this message, mga kaigsunan, is Important Things to a Successful Servant. Now, let's all stand. Galatians 1:10. Dungan nato sa pagbasa, mga kaigsunan, go. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Magampot ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you, dear God, for giving us this wonderful opportunity nga matudluan sa imong pulong. I pray that you will guide me, use me, O Lord, sa pagwali sa imong pulong, sumala sa imong kabubuton. And I pray also, dear God, that you will prepare our hearts sa pagpaminaw sa imong mensahe, that our heart should be willing to accept the message nga imong i-prepare for us, Lord. We believe that we need this message, so I pray, dear God, that every person in this room this morning is willing and ready to receive the message from you. Thank you, dear God, and for your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Now, sa atong verse, mga kaigsunan, nag-ingon diri, do I now persuade men or God? Pangutan na imong kaugalingon. Kinsa man imong gi-persuade? Kinsa man ang imuhang gihangyo? Kinsa man ang imuhang gipaningkamutan og dangop mga kaigsuonan? Ang tao o ang Ginoo? Kung ang tao atong gipaningkamutag dangop, mo na adto tas kalibutan. Adto tas kalibutan magsigig yango-ngo. Adto tas kalibutan magsigig tan-aw. Pag ang kalibutan mag-shaky, ang ato pong kinabuhi, shaky apil. Amen? Kay ikaw man ang gi-shake. Pero kung ang imong gi-persuade ang Ginoo, di adto ka magyampungan sa Ginoo. So unsa may mahitabo sa atong palibot, dili ka matandog, ngano man, I am not persuading men, I am persuading God. Mga kaigsunan, tuwa taga-ampo, tuwa taga-salig. Kay asa man imong gibutay mong pagsalig, di adto sa imong gi-persuade. Pero kung ang imong kinabuhi, mga kaigsunan, sigag pamugos sa kalibutan, nga maabot na imong kalampusan diha sa kalibutan. So you are persuading not God. You are persuading men. Or, ingon sa Bible, do I seek to please men? Kinsa may atong gihimaya sa atong pagpangalagad? Ang tao ba o ang Ginoo? Ingon si Apostle Paul, kung ang tao ang akong gi-please, dili ko ang ngayan mahimong servant sa Ginoo. So in other words, mga igsoon, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat ang atong himayaon, ang atong i-please ang Ginoo, dili tao. So whether naay mo tan-aw nato o wala, padayon ta sa pagpangalagad. Tungod kay sigurado nga ang Ginoo nagtan-aw nato. Amen? Sa diyan, nag-discipleship ka. Mabito ni kaning discipleship, mga kaigsunan, mo ni siya ang klaro gyud nga pagtanaw sa mga Kristohanon kung tinuod gyud ka nga nangalagad sa Ginoo. Ngano man, no one is watching you. Amen. One-on-one, good mo good. Amen. Pero kung men pleaser ka, Bible study gyud ka, ngano man, daghan kayo. Imagine ka, mga kaigsunan, ang Bible study usay mura nag-service. Now, how could you make sure nga, how could you make your attendance sure nga naminaw sila? Di ba? So, ang gisugo sa Ginoo is one-on-one. Dapat imong yung atimanon. Sama sa imong anak, lisurag imong anak sa gatos ka buok. Sa man ani mo pag-atiman, maglisod kay kanang usa. Kana pang usa ka gatos. Unya usa ka gatos nga parihag kalidad sa imong anak karon? Kaya? Ugtas. Mga kaigsunan, upaw, hastang imong bungot, maupaw og apil. Muna ang kagrabe sa problema, mga igsoon. But, praise the Lord, naay Bible, giyahan ta, nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat
ang Ginoo gyud ang atong sentro, mga igsoon. Sa atong kasing-kasing dapat ang Ginoo gyud ang atong gipahinungdan. So karon, gitawag naman ta nga servant sa Ginoo because the moment you got saved, automatic you are already the servant of the Lord sa dihang nabaptize ka. Sa dihang ikaw na save ka, wa pa ka nabaptize, naghuwat na Ginoo nimo kanusa ka mo surrender so that you can serve the Lord. Sa pagpabaptize po, i-make sure nimo that you are ready to serve. O niya, pagka nanasim ko singka, I want to serve the Lord. I-make sure na nimo ang number 1 qualification sa baptism, which is salvation. Amen. Amen? So, dili lang ka i-make sure nimo nga ikaw luwas, i-make sure sa nimo ang imong kaugalingon nga andam na baka nga mahimong part sa body. Ang pagkahimong part sa body should be active. Kay kapait na nabutangan lagi kag kamot, paralyzed man sad. Walay function ba? Dapat ga-function ka the way the body should function. So, usara may function sa church. Go and preach the gospel to every creature. Make disciples! Mora na usa ka function, mga kaigsunan, are you ready? Then, be baptized. Sa dihang nahimo na kang part sa body. Now, na ay importante nga mga ingredients, mga kaigsuonan, nga kinahanglan ma-invest nimo og tarong to become a better servant of the Lord. Kay kaning tulo ka butang ato isgutan karong kabuntagon, mga kaigsuonan, gitagaan nata sa Ginoo pasiuna. Giprovide nata sa Ginoo pasiuna. Pareha ba atong gitagaan niyang talents? Na 5, na 2, na 1. Okay? So, unsa may gibuhat nila, mo to instruction. Unsa may buhaton nimo sa gitugyan sa Ginoo nimo? Will you hide it or you will invest it? Now, so atong piliyon, atong i-invest, pastor. Correct. Invest na to. Asa na to i-invest? Will you persuade men or God? Kisa may persuade, adto na nimo i-invest. So if you're going to invest that to men, tuwa ka dito nangalagad. Tuwa nimo dito gibuhos ang imong panahon. Tuwa nimo dito majority of your time ay imong gihatag dito sa imuhang gi-investan, sa imuhang ingredients. Ang kaya ito isgutan, mga spices ni. Ricado. Para ang imong luto, lami. Kay gi-provide na sa Ginoo ang karne, gi-provide na sa Ginoo ang isda, gi-provide na sa Ginoo ang uban na mga ricado, mga kaigsunan. Ang kulang na lang ang pagpalami. Spices. Mga spices na lang. Salt and pepper. Mo na lang na imong i-add. So, unsa may spices, mga igsoon, sa success para sa servant sa Ginoo? Since gi-provide na sa Ginoo ang mga major. So, gitagaan ta sa Ginoo, mga igsoon, og mga spices, unya gusto niya, imong i-invest sa insakto, imong ibutang sa sakto nga lugar. Unsa man na siya? Health, wealth, and time. Nana ba mo anin tulo? Ay jukog ing nangwa. Nana ba mo'y health? Gitagaan na ba mo sa Ginoo health? Kumusta na karon? Healthy pa ba o sickly na? Pero sa diyan gihatag na sa Ginoo nimo, sickly ba na o dili? Dili. So, pag nahimo na siyang masakiton karon, nasayop nimong invest imong health. Wealth. Nana ba mo'y wealth? Dili pwede nga wala. Ang imong gitanaw magud nga wealth, dili ang naa sa imuha, ang imong gitanaw ang naa sa lain. Mo na may kawa pa. Ngano man ang imong gitanaw ang iya, dako to yagod, ako gamay. Ngano wala kay gikuptan? Piso, wealth ba na? Amen. Ang imo lang gusto usa ka libo.
Mono wa nimo gi-recognize ang provision sa Ginoo nimo. Kay kung unsa ang gi-provide sa Ginoo nimo karon, maunay imong i-invest. Nga kung mainsakto lang nimong invest ang imong treasure, mulambo na mga kaigsuonan. Kaya magpalambo ang Ginoo. Amen? Time. Na ba mo time? Uwa pa. Ay, joke ingog wala. So, na-invest ba na nimog sakto? Na-invest ba na nimog sakto? Kay kung invest na nimog sakto, sultian ta ka, you are going to live like Abraham, a good old days. Makaingon ka, success. Ang akong edad, ako yung nagamit to the fullest. Or basig mo, panaw ta mga kaigsunan, ani, sayo nga edad. Di man unfair ang Ginoo. Pero ang atong mabasihan, igsoon sa statistic, 60 years old na lang good. Ang bantayan na kayo. Pag maabot kag 60 years old, kandidato na kaslungon. Kaning 50, na nakay pamation sa lawas, mura na kag maghuwat ba? So 50 to 60, it's a goodbye years. Karong panahon na. Ngano man na? Because we do not invest our time correctly. Muna nagkamubo. Pare ba sa imong kwarta ba? Wrong investment, magkagamay mo punan. Agoy, gamay na las punan na balik. Kigibutang na kuska pa. So, manaming say. Health, wealth, and time. Ready na mo move forward? This guta na to, tagsa-tagsa. Let's talk about first health. Health, mga kaigsunan. In Matthew chapter 26, verse number 41. In God's Bible, mga kaigsunan, watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Bisag unsaon pa sa imuhang pagkadasig, mga kaigsunan, nadasig ka mensahe, pero ang imong flesh, di man mo response. Nga naman, galuya man. So, bantayin na imo lawas. Bantayin mo lawas. So, importante kayo nga magsabay gyud na, mga kaigsunan, ang imong kadasig sa espirituanon o ang imong lawas dapat maka-supply siya sa kadasig sa imong espirituanon. Bantayin na ninyo. Kay usahay ka ng grabe ka imuhang desire, dako ka istanan, pero kung kuan pa lang yun. Kung kaya pa lang. No? So sa may kantahon mo, kung maibabalik ko lang ang ikot ng mundo. Wala na din na mabalik ko eh. Kausaran na gibuhat sa Ginoo. Ngayon gipabalik ang kuan, ang oras. Amen? Kausara, din na niya utruhon. Look at 2 Corinthians. So natin nakita problema ha. The spirit is willing. Okay unta kayo. But naay problema. Unsa man? Health. Health is the problem. Now let's go to 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Verse 8 to 10. The Bible says, "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Kinsa man ni? Kinsa ni? Apostle Paul. Unsa may iyang gipakita ani nga panghitabo sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. God's grace is sufficient sa atong weakness. Tanawa ha, unsa iyang giingon? And he said unto me, "My grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." O siya, gingos verse number 10. "Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong." Kung mabutang lang yun nimog, insakto nga investment ang imong health, mga kaigsunan, way pagkaluya.
Kaya nigabot sa panahon nga maluya na ka, naa charger diretso. Amen? Kasuway na mo sa inyong balay, mga kaigsunan nga malubat ka, nga mabat empty ka, nasa imong balay. Nakasuway na mo, nabat empty mo, danghag na jud, kanang mabat empty ka, narago ng charger diya. Nganong wa man mo nag-charge? Di ba? So, Kristohano, sige simba. Unya ko man maluya gapon physically. Maka-question ta na, oy, waka ka connect. Waka connect. Asam din mo gi-invest na imong time. Imo rin gipaambit ang Ginoo. Wala din imo jud gi-surrender ang imuhang lawas sa Ginoo, mga kaigsunan. Imo rin siya gipahuwam, imo rin siya gipaambit sa imuhang health. O si Apostle Paul, literal mga kaigsunan, na problema gid siya sa iyang health. Tiguang naman siya ani. Luya na siya. Mo literal mga kaigsunan nga weak. Pero sa dihang ni approach siya sa Ginoo, mga kaigsunan. Ningon ang Ginoo, ay kabala ka, Paul. My grace is sufficient for thee. So dito niya na-learn mga kaigsunan nga kung magluya da ita, mas magamit na to ang strength sa Ginoo. So, o sa may lesson ana, by following God, it will make us healthy. By following God, will make us healthy. Asa man na? Psalm 67 tasugod. Psalm 67. Kung Ginoo na gyud imong sundon, adto ra gyud nimo sa Ginoo, i-invest ang imong health, mga kaigsunan. Mulig-on ang imong health. Psalm 67, 1 and 2. The Bible says, God be merciful unto us, and bless us, and cause His face to shine upon us. Selah. Tanawa, hangyo ni David, mga kaigsunan, kaluy mi Lord. Hinanay gyud tag kaluoy sa Ginoo kay usay pataka na tagbutang sa ato ang health, mga igsoon. Pataka na taog hasmag aning kalibutana nga makadaot na diay sa ato ang lawas. Pataka na tagpasud sa atong lawas, mga kaigsunan. Kay unsa ra ba ning lami kay imnon makadaot. Una li makita mo atong akong gi repost, mga igsoon, sa Facebook. Nga gipatag-an sila unsa man ni ang tag-an nila luya, anak kadako. Pero di dito luya di ay bato di ito kidney. Unsay reason nga nadagko iyang bato sa kidney? Soft drink. Amen. Soft drink. Oh. Kita na mong tao naghilak ni inom soft drink. Muana mga Pero tungod sa soft drink, bata pa, sige na siya inom. Pagkadalagitan niya, ning dako ng bato. Ala, inom pa mo. May tag mabaligya. So kaluy-anan kita si mangayo kita kaluy sa Ginoo, Lord, guide us. We don't know how to take care of our health. Di mi kay Lord sa ni pag-amping. Verse number 2. That thy way, tanawa ha, unsa may gipangayo ni David, para ang pamaagi sa Ginoo may be known upon earth, thy saving health among all nations. Unsa may saving health? Nato, ang way sa Ginoo, ang pamaagi sa Ginoo, dili ang pamaagi sa kalibutan. So may gihatag, unsay kuan gyud gihatag sa Ginoo natong imnonon? Tubig. Tubig. Mga kaigsuonan. Natural. Gitagaan natin sa Ginoo mga natural nga mga makaayo sa atong lawas. Adto gyud ta tambal. Adto gyud ta synthetic. Di ta motuo, mga kaigsuonan, anang mga lagot mo nga gikinahanglan sa atong lawas kay bata pa adto na ka sa mga processed meat. No, makig-away kasi maginikanan kay gusto nimo hotdog gyud. Tosino gyud. Gusto nimo barbecue gyud. Baboy pa, gi-barbecue pa. Kadako na nagkadaot sa imong lawas. Unya ang ipares pagina na puso. Asa giluto? Baril. Unya, unsay tapad? Soft drink.
Sa diyang ni kaon ka, lamia kaon, lamia tanaw nila mga on lagi kaya na mga barbecuean diya, lamia lagi tanaw mga on nila, anak kayo, lipay kay sila. Tanaw ay ikaw magkaon na niglakaw. Sugaw eh. Luya kay maglakaw ba? Luya. Musabot, luuya. Naghilo. Muna, dapat magpatudlo tas Ginoo unsay makaayo, unsay di makaayo mga kaigsunan. Now, the way of God is perfect. It will make us healthy. Muna, gipangayo ni David, Lord, guide us. Guide us. So, meaning, ang atong health mga kaigsunan, malig-o ni siya o maproteksyonan ni nato kung naata pirmi sa pulong sa Ginoo. Tanawa ha, Proverbs chapter 3. Abi na to nga ang pagbasa sa Bible, spiritual na ni. Proverbs chapter 3, 7-8. Use Bible, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It is an evil thing to destroy your body. Mga igsoon, daghan kay mga pagkaon nga makadaot sa imong body. Evil na. Nga naman, di man na imong lawas good. Gipahuwam ra kaana sa Ginoo. Nganong imo manang dauton, nganong imo manang gubon. Anong di mo ipahuway tarong. Lamia sa smile eh. Ari sa kutan diri dapit. Ipahuway og tarong, imong pakanon og tarong, imong tagaan og mga gikinahanglan niya para ma-boost up ang immune system. Hindi ka mahal man. Asa may mas mahal kaysa imong lawas? Are you listening? Walay amount of money mga kaigsunan nga pwede nimo itapad nga mahimo silang equal sa imong body. Your body is one of your most expensive belonging. Pinaka-expensive. Mga igsuon. Muna nga ayaw pag-wise sa imong kaugalingong pananaw. Yun na. Ako ning lawas. May magbuot na ako. Oh, wise in his own eyes. Ikaw din nikaon din. Ako may nikaon. Wise in his own eyes. Muna bantay na mga kaigsunan. Gibadlong tas Ginoo na. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord. So kung nahadlok kas Ginoo, iya man na imo lawas. Kung nakay kahadlok sa Ginoo, imo nang ampingan. Yung panihagod na nagod, gipabantayan nimo ni sa tag-iya ang kanang usa ka butang. Unya kung nakay kahadlok sa tag-iya, uy bantayan gyud na nimo permi. Proteksyonan na nimo kay nahadlok man ka. Pero wa kay kahadlok sa tag-iya ay imo ra nang pasipad-an. Oh, nabatay kahadlok sa Ginoo? Konsultihan ta mo mga kaigsunan, kaning di mag-amping sa iyang health, way kahadlok sa Ginoo na. Mura kang nakapanag-iyag imo. Di man ka na di imo ibaligya. Kasaligan pa ba ta na? Muna di ta magpaka-wise. We need the Bible to guide us. We need the Word of God. Look, in verse number 8. Mga igsoon. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Ang Ginoo, mga kaigsunan, we can hear His guidance in the Bible. Ingon sa Bible, it will be health to your navel. Kung sa may pasabot na ng navel, ha? Mga sundalo na. Mao na siya ang nasa imong tunga-tunga sa imong lawas, mga igsoon, nga maoy sa dihang naapak ka sa tiyan sa imong inahan, diha ipasud ang mga nutrient. Una na ba? So it is the passage of the source. It is not the source. It is the connection to the source of your health. Kaya wa pa man ka, di pa man ka. So we are just like baby inside the tummy of our mother. Ang Ginoo mo'y nag-supply nato. So ang pamaagi sa Ginoo mga kaigsuonan, kaning dili ta magpakaway sa atong kaugalingon, mao ni maproteksyonan ang source. Mo na di maguba atong kinabuhi. Di maka health to thy navel ug sa imong bukog, marrow to thy bones. Kung mahutdan na nag-marrow imong bones, di na nakabarug. Mawad-an na nagkusog. O naliman ka,
Nagtuo ta mga kaigsunan nga kaning pagbasag Bible, ang kaning pagsunod sa Ginoo, nga nakay kahadlok sa Ginoo mga kaigsunan para rani sa espirituhanon, damay na imuhang lawas. Damay imong lawas. Proverbs 4:20-22. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Klaro? Paminaw sa akong pulong kay mo nimo guide nimo. Mao nang gipangayo ni David. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Without the Bible, igsoon, mao na magkasakit-sakit ang mga tao. Ano man, kung may Bible, gahigo, oy, badlungon nimo ayaw lagi na lagi. Maog yun. Balikan na ito na kanang, sige, nunod ang dagway, ang gadget, mga kaigsunan. You are destroying your kanang nerves. Nerves sa imong kamot, nerves sa imong utok. Imong gidestroy. Kamo mga bata, di pa mo ka-feel ana. Pero igabot sa panahon nga magkataas na imong edad, luya ang imuhang immune system. Guba na imong mga nerves. So mo na panahon na makaingon ka, agoy. Sakto da ito sa mama da. Sakto da ito sa papa. Kanya, magamit pa na nimo. Biktima ka sa naas tumoy ang pagbasol. Ganong waton man nimo, wabot ka sa tumoy, pagbasol na rundaan. Para napakay chance. Napakay chance mag-usab ba? Napakay chance mo recover. Ang problema, maghuwat ka, maguba na ka. Di makabata pa kayo, maganana ng kamot. Paita na, no? Mabot ra ba panahon, magingunan na ta, pero ka lang tiguwag na kay taoy. Pero mapuslan niya po na, pamasahian na. Di ba? Unya, pakuanan na kanang, mixing ba? Mixing. Pagkupta na kutsara, mixing. Kutaw sa kape, ano ba? Automatic. Muna, mapuslan niya po na sa balay, palingkuran na, nanay, tigtok, kutaw kape, ipatungod na siyang kamot. Diba? Mapuslan niya po, pero mga kaigsuran, mas mapuslanon atong lawas kung may problema. Invest your health in the Lord. By the guidance of His Word, tanawag asa kay guide si Ginoo sa pagpangalagad sa iyaha o sa pagpangalagad sa kalibutan. Asa makay-guide si Ginoo? To persuade men or to persuade God? Persuade God. So muna, right investment. So pag na-invest mo imong health, ngadto sa Ginoo mga kaigsunan, it is He that will guide you to protect your health. Pagkanindot ani mga lagad ta healthy ta oy. Lalimban ka ng gingon sa Ginoo, ang pagpangalagad is just like running in a race. Could you imagine mga kaigsunan nga ang nagdagan sa race hubakon? Di pa kabot og usa ka kilometro, wa na. Ning tiko-ko na. Ngita naghangin. Mangita na og kanang over. help, over. Muna na ron. Protect your health because that is God-given. Invest it to Him. Number 2, wealth. Wealth. Ready na mo, Ready na mo? Ay, ko nga wa may wealth. Wa lang na inyo gi-invest og tarong. Mo na nagkagamay. So, saan mo og painat, di gyud mo inat mga kaigsuonan. Are you listening? So, unsa man nato pag-invest og tarong para ang Ginoo atong i-persuade dili tao. 2 Corinthians chapter 8. Chapter 8, mga kaigsunan. Sugdan na to sa verse number 9. Hantod sa verse number 12. Sige, sulti sa verse 9. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Yan, mayon na yung uban, di man na siya God, spiritual rich mangguna. Di oy! This is literal nga riches.
Kay ang teaching ani is giving. Mga kaigsuonan. Niyo ang Ginoo, ang Bible mismo nagsulti nato igsoon. Sa kadato sa Ginoo, for your sake, He became poor, ang rason para ikaw makaangkon og kayamanan. Kristohanon, paminaw, asa naman ang riches? Now, the problem is, when God provided us riches, we do not invest it to Him. We invest it to people. And that is why you are persuading men. You cannot persuade God to bless you. You are persuading men. Sige, no. Sige, hangyo. Kapoy kinitaw hangyoon. Oy. But if you are going to invest your treasure to the Lord, ang mga tao na mamugos nimo, sige na, ikaw ragod, ikaw akong gusto. Huwag mo nag-ingos, Ginoo, gukdon kas blessing. Di kayo mga Kristohanon karon mga igsoon, ang kuna ninyo, kung di mo muangkon, namakak yun mo, sigurado yun. Ikaw mo nasigukod sa blessing. Ikay nagsigig hangyo. Kinsa mong gihangyo? Tao. Amen? Muna sa atong business sa kukwen, present lang. Ayaw pag tinguha sa iyang kwarta, present ang imong tinguha, ma-rescue siya. Nga naman, we do not persuade them for riches. We persuade God for riches. Kung tuan mo dito gi-invest. Mga kaigsunan, so invest og tarong. Ha? Tanawa, verse 10. And herein I give my advice, for this is expedient for you, mapuslano ni para nato, who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now therefore, perform the doing of it, that as there was readiness to will, so there may be a performance also out of that which ye have. Unsa may gi-require sa Ginoo, kanang wa nimo o kanang naa nimo? Kanang naa nimo. Unsa may naa nimo karon? Invest that to the Lord. Return the tithes. Sigurado jud ko nanay tithes ngano man namay nisod. No, siya ro 5 pesos sa pastor. Nanay tithes. Pila may tithes sa 5 pesos? Ha? 50 cents. O di na tithes. Pastor, piso ro mangud to, pastor. O pila may tithes sa piso? Butang na lang natanan oy. Imo pa gyud tadtaron piso ra na. Piso, usa, imo pa gyud tadtaron? Chistabos. Ayaw na. Ibutan na lang ng piso kay nakakita ka ba na piso. Uy, punita na ngano man. I-offering na. Mga kaigsunan, ang uban na dito mo kay gilabay na sa patay. Wa nay la sa mga Kristohanon. Pero ang generation karon di naman mamonit og piso. Hapit na gid po nitong 5. Para nila wa na gamay na na. Pero kung sa kalibo bisan pagtuas kanal kamangon. Di lungan na to di makuha. Unay kapait. Na, right investment, mga kaigsunan. Ni-advise si Apostle Paul, perform! O sa nga performance, mga kaigsunan? Giving. Unsa may requirement sa giving? Dili tungod kay na-persuade ka sa tao, but your obedience to the Lord. Na, dili kay ni-give mo kay si Pastor Gonzalo, grabe mo tudlog giving, mo give ta kay Saba, kay ni Pastor. Dili dapat ka dapat na persuade ka sa Ginoo, ni believe ka sa Ginoo, mga kaigsunan, and that creates in you a willing heart. Amen. Tanawa sa gisulti sa Bible. Verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Wala nag-after ang Ginoo og dako o gamay. Kay baw ang Ginoo pila. Kay siya'y nagbutang ana sa imong bulsa. Ano ay suyain na imong tapad, ako anyag offering, ako gamay kaayo. Mao na gibutang sa Ginoo nimo, sugod diha. So bisag unsay amount ana mga kaigsunan, it is not a problem.
you can start investing. Amen? Invest! I-invest na! Gamay naman ni. Invest! Sa sakto nga investment. Kung pa'y gamay, tulison pa nimong nagbutang. Di ba? Gamay rin yung kwarta niya, kuman inyong paggastuhon. Di ba kasi kagamay sa imong kwarta, imo pa i-Jollibee? Gamay na kayo. I-invest na! Mga igsoon. And the right investment is to the Lord. To the Lord. Na? Tanawa sa 2 Corinthians. Unsa may gipa-learn? Ingon sa Bible, mga igsoon, nga naay grace of God. Unsa man ang grace of God? Mga neto isgutan ha? Grace of God. Chapter 8, verse number 1. 1 to 5, then ato basahon ang 7. Ingon sa Bible, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Kay mo man ni ang grace nga gisgutan sa verse number 9. Alright? Nga nakapadato nato. So, unsa man ni siya? Giunsa man ni sa Macedonian church? Verse number 2. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Wala sila'y kwarta, pero dato sila sa paghatag. Sultian tamo mga kaigsunan, bisan tuod pobre ka karon, pwede ka mahimong dato sa paghatag. Kay diha nagsugod ang Macedonian church. Pobre sila, deep poverty, mas pobre pa ni sila ninyo. Mas pobre pa ni sila sa kinapobrehan aning simbahana. Deep poverty. Pero kung siya nakita, abounded unto the riches of their liberality. Na sakto nilang invest ang gamay nilang kwarta. Nihatag sila. Verse 3, for to their power I bear record, and beyond their power, they were willing of themselves. Beyond sa ilang capacity. Imagine na mga kaigsunan, beyond their power. Kung sila ilang gibuhat. Di ba? Ang nagsugod sila sa ilang willingness. Nibilib sila sa Ginoo, ni-obey sila sa Ginoo. Mo'y nakapahimo nilang willing. So, unsay na hitabo mga kaigsunan. And this they did. Paminawa, kay mo ni ang gipatanaw sa Ginoo nato. Tanawa ang grace of God. We are not looking at the Macedonian church. We are not looking at their giving. We are looking at the grace of God moving in their life. Mo na gipatanaw sa Ginoo, look at the grace of God. Ngayang gibestow sa churches of Macedonia, because that is also the grace that God wanted us to learn in our life. Now, this what they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Asa sila nagsugod? Most of them, they don't have money. Pero silang gihatag nila ilang kagalingon sa Ginoo. Gi-invest nila ang ilahang kinabuhi to God and to the pastor. Mga uban kay di man masugo sa pastor. Na ako naghihatag akong kinabuhi sa Ginoo pastor niya, di ka makitaan sa pastor. Di ka makig-work sa pastor. Di ka mutuman sa sulti sa pastor. Awa ni mo gihatag imong kaugalingon sa pastor. Gingon man sa Bible mo na ilang gibuhat, not only to the Lord and unto us by the will of God. Mga igsoon diri lang sa atong church. Kano sa ko ni sugo ninyo nga dili para sa Ginoo? Kanang para sa ako lang ba? Kano sa ako ni sugo ninyo nga ning ko nga hugasi akong sakyanan? Kano sa kaningon ninyo, limpiyuhi akong sapatos. Labihi ako sinina. No. Ako'y nibuhat anak tanan para sa akong kaugalingon. But for the work of the Lord, diha ko manugo ninyo, sige. Tanan akong gisugo ninyo is for the work of the Lord. Pero kung di ka mutuman ana, pasabot, wa ni mo gihatag imong kaugalingon sa pastor.
Ug ngano kahangwa nimo mahatag imong kaugalingon sa pastor? Dakong tendency tungod kay wa nimo gihatag imong kaugalingon sa Ginoo. Kay ang pagpamatuod ana nga gihatag nimo sa Ginoo, ang imuhang kinabuhi, nagpa-under ka sa authority sa imong pastor. Your pastor is not your competitor. Your pastor is what you need in the service of the Lord. Na dili ta kompetensya. Nanginahanglan ka sa pastor para mainsakto imong pagpangalagad. Are you listening? So, according to the will of God, mga kaigsunan, look at verse number 7. Therefore, as ye abound in everything, kay muklay magyuta, nakoy pagtuo, nakoy knowledge, nakoy utterance, may kumutudlo, pastor, nakoy knowledge, diligent ko, nas Bible na. And in your love to us, kita sad, pero yung sa inyo sa Bible, kuwang pa na. See that ye abound in this grace also. What grace? The grace of God that He bestowed in the churches of Macedonia. Unsa man na siya? Giving. Giving. A person who is not a giver, he is not an investor. And a person who is not an investor, di pwede madato. Di pwede madato. A person nga di ka mao mo invest, dili pwede mo asinso. Sultian ta ka. Invest, mga kaigsunan ngadto sa Ginoo. Invest sa iyang buluhaton. Mo na gitudloan ta tithes and offering, ay mong kasukog tudloan mo ana. Investment man na sa sakto nga pag-invest para inig-uli na nimo sa imong tithes sa Ginoo. Honestly, giuli gyud nimo. Unya ni hatag kag expression sa imong gugma, which is offering, mga kaigsunan. Then maka-persuade ka sa Ginoo. Amen. Amen. Gi-please nimo siya kay siya man imong gituman. Mo na ay gyud ninyo paltahin ang offering, mga kaigsunan. Mo na it's very important that you need to come to church. Asa man nimo ihatag? Are you listening? Di man nimo pwede email. Na, i-Gcash nimo. Okay lang i-Gcash nimo, pero nisimba ka. Dili kay wa ka nisimba niya ni Gcash kag offering. Di ba sila na ko na iuli nimo, pero wag na nadawat sa Ginoo. Mga kaigsunan. Are you listening? So muna, invest your wealth ngadto sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 9. Unsay mahitabo kung sakto imong investment? Chapter 9, 7 to 8. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Bantayan ko na ninyo, mga igsoon. Kaning cheerful giver, meaning he understands the will of God. He is obeying the command of God. Wala siya nihatag tungod kay na-persuade siya sa pastor. Nihatag siya tungod kay ni-believe siya sa Ginoo. Nihatag siya kay nahigugma siya sa Ginoo. Nihatag siya kay ni-please siya sa Ginoo. He is persuading God, not men. Mao na sila ang mga cheerful giver. Pero katong paghatag nimo, mga kaigsunan, murag na ay hapdos gamay. Dili na siya cheerful. Grudgingly. Amen? Yan ni hatag ka kay nakakita ka sa panginahanglan, that is necessity. Ang gikinahanglan ra gyud nato, mga kaigsunan, is to be faithful in His Word. Amen. And eventually, the economy of the church will increase. Amen. Walay problema sa finances ang church. Amen. Kung ang tanan matinumanon gyud sa pag-invest sa insakto sa ilahang wealth. Talimag ka kung may tabo ni mo. Verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always, walay panahon nga wala, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Mo increase ang imong investment sa mut. Kaysa diyang gipa-increase na sa Ginoo imong wealth,
Ni-increase man sad imong investment. Hallelujah. So mo na bantayan nimo. Kay usahay, ni-invest ka, gamay pa imong kwarta. Pagdako na, wala ka ni-invest. Dili, dapat ni-increase imo ang investment. Abound to every good work. Mayon ka, uy, noon sa, alkansi tani. Uy, kung wa ka na alkansi sa diyang gamay pa, labaw na, sa diyang dako na. Malkansi ka na, baga kaigsunan nga, ang imong giuli, 10%, ang gibalik sa Ginoo nimo 100%. Bisan pa 30% nimo. Kay imong gitupong nimo ang tithes, love gift, love offering, ang imong expression sa gugma sa Ginoo, imong gitupong hasta sa misyon. 30% slash nimo diretso sa imong income. Bisan pagkana, giuli nimo sa Ginoo ang 30, imo ang 70. Pag uli nimo sa 30, di mo buwan na sa Ginoo 100. Oh, malkansi ka na. Ang problema, diha imo pagsalig sa kwarta. Mo na imong gi-measure ang kwarta, makaabot ba ni pikas? Ayog tanawa ang kwarta, tanawa ang Ginoo nga mo imo paabot nimo didto. Imo man nang gikwenta na yon. Yung tinuod na itong kwenta ni atong kwarta nas bulsa, di mo gini kaigo sa atong panginhanglan. Muna nang inlanlan tag pagtuo mga kaigsunan, invest your treasure to the Lord. Ayog sugot mga igsoon nga naa ang imong investment sa kalibutan kay naa na ang imong utok mo mag-calculate diha, way pagtuo ana. Dapat pagtuo mga igsoon. Resulta, verse number 11. Diba, sufficiency? Verse 11. Being enriched in everything. Enriched. In everything. To all bountifulness which causeth through us thanksgiving to God. Kanabang treasure ba nga ang imong utok, wa na puro silang salamat Lord. Thank you Lord. Because you are enriched in everything. O, tanawat sultihan mo. Pag ang imong linuto, enriched with ingredients and spices. Di ba mas mulami siya? Ingon na itong kinabuhi. Kung sa sudan pa, dagan maglong, dagan mangita, napo mo atong katong inyong sudan ba, nga lami kayo. Pero guay lami ang sudan, nabay mangita. Ha? Bisa pag i-offer, busog ko eh. Pero naman ni John Mark ba, nga si Apostle Paul, warang yun, lamiin niya, kay kulang siya. Pag kisa may manguyog, apil John Mark, ayaw na John Mark, ayaw. Di ba nga gi-offer na? Pero way lami. Bisag kita, oy. Offeran ka pagkaon diha, way lami. Imo bang hutdon? Unya mangita pa ba kayo nagsunod? O nga nung magbalik-balik magkaan ng restaurant nga imong nakanaan. Kaya naa kay nalamian diha. Ha? Pwede na lang anang mga ulitaw nga nagigwapahan diha. Bisag way lami ila sudan. Balik-balik mo order rag tubig. Munay kapait kay na daytoy nakit-an di ay nga lahi. Oh. Pero sa tinuod lang mga igsoon, kaning sudan nga lami kayo magpangita ta oy. Umo ni kita mga Kristohanan kung sakto ta sa rikado, sakto ta sa spices. Magpangita ang tao na to. Amen? Kay ikaw man ang nagdag kalipay. Uy, usahay ka ni mga spices igsoon, dili kay nato pansinon pag naa siya diha. Murag paminaw na to ba, di kay siya need. Pero sa din, nagluto, nakakuwang maglami, naa pa lang jud ko'y kuan. Di ba? Mangita din kaniya kay wa na siya diha. Naa pa lang jud ko'y kuan, oh. Mo na mabot panahon, kuna pa lang tos pastor. Oh. Di pa nimo nakita nga nawa na manilami atong kuan oy, wa na may namadlong nato. Moro gyud na imo gimingawan nako. Ang pagbadlong.
tumana ko no ning instruction ko no. Di ba magkalami na imong kinabuhi. Ang mga kailan nimo ikaw na kuan, ikaw na tinguhaon nga makauban. Mga igsoon. Naa sikreto, invest your wealth to the Lord. Enrich in everything. Nalimad ka na. Ang imo ra ni Lord, thank you. Thank you. Lastly, time. Okay, how to invest our time? Kanusa man nagsugod mga kaigsunan nga kaning time dili na ato. Originally di man gini ato pero umta kasabot. Mabita na mga tao nagbuot ra siya ang kagalingon o siya ang gusto mo yung buhaton. Di ata nagsugod tanan. Kay nakawat man ta siyawa. Di ba? So ang nagdumala sa tungunahuna ug atong kasing-kasing ang yawa. Pero the moment nga ikaw naluwas mga kaigsunan, diha nagsugod nga ang Ginoo na ang nanag-iya nimo balik. John chapter 8. John chapter 8. Para makahibaw ta asam na to invest atong time. John chapter 8 verse number 32. Ingos Bible. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Nganong kinahanglan mata ma-free? Because we are in bondage. Unsa may naka-bandage nato nga dili ta free para sa Ginoo? Sin. Sala mga kaigsunan. So unsa may makapawala sa atong pagkahigot sa sala? Truth. Amen. Pulong sa Ginoo mga igsoon. Pulong sa Ginoo. Look at Romans 6:22. Romans 6:22. Ang pulong sa Ginoo mo'y makapaligkas nimo anang imong higot nga mao ang sala. Romans 6:22. The Bible says, but now being made free from sin. Usa na naitabo nimo, ye become the servant to God. Ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Sigurado na atong padulngan everlasting life. Pero samtang wa pa kaniabot sa everlasting life, mga kaigsunan, pangalagad sa. Are you listening? Pangalagad sa, you don't own yourself. You are God's belonging. So asa man nimo ihatag imong panahon sa tag-iya o sa dili tag-iya? Oh, karon, mo ni sakto, pero asa nimo gihatag? Pag honest gud mo gud. Asa nimo gihatag? Gihatag nimo sa di tag-iya. Mo na gitagaan tag simbahan mga kaigsunan para masusi na to atong kaugalingon kung ang Ginoo ba'y nahatagan na to sa atong panahon. O tanawa. Hinaot pa, aware mo tanan nga natay simba inig Wednesday, natay simba inig Friday, natay simba inig Sunday, whole day. Aware ba ta na tanan? O asa nimo gihatag imong panahon? Mga igsoon, remember, God is a jealous God. He bought you with a price. Dapat free ka para niya. Ayaw tuguti nga nay mo gaid nimo nga di ka mahimong free kay usa ka adlaw sa imong kinabuhi gilibre na ka sa Ginoo. Og ang pagpahigot og balik ni balik ka sa sala. Ngano man di naman sa ka free para niya. Tanaw 1 Corinthians mga igsoon. 1 Corinthians chapter 7, 22 to 24. The Bible says, for he that is called in the Lord, gitawag ka, na-save na ka, being a servant, unsa na tawag sa Ginoo nimo, is the Lord's free man. Likewise also, he that is called being free is Christ's servant. Di ka pwede mahimong servant kung nagpahigot kag balik sa tao. You are not investing your time to the Lord. Imong gibutang dito sa kalibutan and you persuade man, not God. If you are the servant of God, mga kaigsunan, you give your time to the Lord, you can persuade God in your life. Kaklaro ano? Kaya ba mo siya ng free man? Kung sa'y meaning sa free man? You have all the benefit and privileges in your life. So kung unsay benefit sa usa ka anak sa Ginoo, kumpleto. Engaged tanan, activated tanan.
Kaning prayer is very needful, pero dili na para sa tanan. Para rana sa nahimong luwas, anak sa Ginoo. Nahimo kang servant sa Ginoo. You are now free man of God. Be free. Be free. So, say angay buhaton para mahimo tang free. Remember, verse number 23, hinumduman nimo, ye are bought with a price. Be not ye the servants of men. O inako. Mo na mayon day mo, kinis pastor, pasuko man nagkatrabaho tanoon. Unsa man itabo sa diyang nang-apply kag trabaho gidawat ka naunsa naman ka? Empleyado ka ni kinsa? Tubag mo ba? Empleyado ka ni kinsa? Tao, mo na si kag persuade sa imong amo. Increase akong sweldo, sir. I-promote ko, sir. Tuay mong persuasion dito. Wala sa Ginoo. Now, if we are careful sa pag-invest sa atong time, mga kaigsunan, paminawan ni. Gipalit na ka sa bili. Kaya ba ka pilay palit sa Ginoo nimo? Yan kinabuhi. Unya imo lang gihatag sa tao? Ang iyang gipalit? Ihatag na sa Ginoo imo panahon. Serve the Lord. Mga kaigsunan, and He will guide you how to make your life better and better every day. Amen. Siya may mo guide nimo mga kaigsunan. Siya may mo tudlo nimo unsang klase panginabuhi dapat naa ka, kinsa mga tao dapat imong ilambigit sa imong kinabuhi, unsay dapat imong buhaton kung mag-business ka, unsang klaseng business imong buhaton, but nung ka magpagaid ka sa tao. Because not all businesses are qualified para sa mga freeman. Mga igsoon. Na? 24. Brethren! Mga luwas ra ha? Exclusive para sa mga luwas, mga freeman. Let every man wherein he is called therein abide with God. Now, can you abide with God if somebody else owned your time? Ha? Ngita mong success? Ngakuwang man mo sa spices? Pasalamat mo mga igsoon, giprovidean gyapon mo Ricardo. Pero ayaw pangitaan ang lami. Mo na imong kinabuhi, kumusta? Way lami kinabuhi. Oy, alangan. Kuwang ka sa spices. Wa ka nakahatag sa imong health sa Ginoo. Wa ka nakahatag sa imong wealth sa Ginoo. Wa ka nakahatag sa imong time sa Ginoo. Kuwang ang imong spices. Mo na nga sudan ka nga way lami. Now, do you want your success to become more tasty? Good success ang tawag anak mga igsoon. Good success. Now, ibalik na to sa itong text sa aging Domingo. Joshua 1:8, unsay gitudlo ato? Ayaw biya sa pulong sa Ginoo. Your health, you can find it in the Bible. Your wealth, you can find it in the Bible. Your time, you can find it in the Bible. Go back to the Bible, mga kaigsunan. Ayaw i-depart sa imong kinabuhi so that your way will be prosperous and thou shalt have good success. Ngano nahimo ka prosperous o good success? Because you are doing the right thing. You are doing the right thing. Mao na, mga amahan, tudloy yun na inyong anak, ug pulong sa Ginoo gyud. Help them, nga dili mo depart na sa ilang hunahuna o kasing-kasing. Are you listening? Kaya kung maligkas na sila mga igsoon, ang kalibutan, grabe mangupot. Grabe mangupot ang kalibutan. Lisod mo lang katon ang tao, gikan sa kalibutan. Masagdan na to. Muna kinato mga children, mas humuk-humuk pa na ninyo. Pero tugutan na ninyo pirmi sa ilang gusto. Lumpat-lumpatan na ka, pildi dahin ka. Hilak-hilakan na ka, ligid-ligiran ka, pildi dahin ka. Submitan na ka sa mong anak. Agoy, you are not helping your children. Let them cry if they want. That is good for their heart.
kaysa tumanan nimo sa ilang gusto. Unsa mo mga ginikanan mo ipapildi man mo kagagmay pa inyong anak, tanawa huwata ikadako anak, ikaw na lambusan anak. Gamay pahadlok na ka. Di labang gunako kong anak, maguol kong maghilak. Ngayon mo na lang gugbo niyang kinabuhi. Tungkol na lang gugmaha. Amen? Kaning gugma sa Ginoo mga igsoon. Tanawa na mahigugma ang Ginoo. Di jud ka tugutan. Kung unsay makaguba sa imuha. Mo na saktong gugma. Amen? Di kay mga luyas kong anak. Uy, luoy jud ka kong anak. O, sige, guba na lang na. Kanaluoy maka. That's crazy. Naluoy ka niya imong giguba. Kaluoy di ay na. Kaluoy nimo. Di ka kahibaw sa arang gugma. Dapat ka ng gugma makaayo. Sama sa gugma sa Ginoo. Do, sa atong side mga igsoon makaingon ta, grabe lisura ana ko ano na. Alkansi man ta ana sa panahon. Alkansi ta sa atong wealth. Alkansi po ta na sa atong health. Sa imong side nga pananaw. Pero try to learn. Mabito na, kinalan, i-learn gini mo ang Bible? Because when you have the Word of God in your heart and you understand God in His Word, makaingon ka, wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Maodi ay. Maodi ay nga diri ko gipaagi. Maodi ni gipabuhat sa Ginoo. Maodi ay nga maoni nga klase nga pangunahuna ang gusto niya akong hunahunaon kay para di ani nako. Oh. Kinsa may ganahan mo eskwela? Gamay ra kayo? Kasagaran sa mga bata, pugsunod kayo sa pag-eskwela. Oh, unya kay pinangga man nimo muhilak mag-eskwela. Di na nimo pa eskwelahon? Ana ba? Kung may tabo si mong anak kung di ka eskwela. Oh, luoy kaayo iyang future. Ang iyahang unyang inikadako na niya, kung siya na yung nakigatubang sa kalibutan, nakigatubang sa iyang kinabuhi, insecure siya. Nga nung siya hinagiban, ang iyang utok, pwede manghabula. Mao na, pero hait kayo ang utok sa imong anak, kay imong gipugos gyud. Are you following? Ato pa ipugos nila unsay makaayon nila because they do not understand. Kaya mo say gusto nila, kana makaguba silang kinabuhi. Video games, social media, TikTok, mo na ganahan nila. Makaguba sa ilang kinabuhi, mga kaigsunan. They don't know. Nganong mo man ilang ganahan, pastor? Because, according to the Bible, ana silang utok, gikan pa sa yawa, foolishness. That's why we need to change it. We need to change it. Para, igabot sa panahon, sila na, di ba ka-invest sa health o wealth o time sa imong anak, i-guide na nato sila. Sila dapat mo invest pod. Are you listening? Because this is individual mga igsoon. Success ihatag sa Ginoo individually. So if you want to be successful, nga lami imong success, gitawag og good success. Invest your health. Invest your health where? To God. Next. Your wealth. Invest where? To God. And your time. Invest it to God. Pangalagad sa Ginoo. Then, we can have a very wonderful life with the Lord. Serving Him as a servant. Every head bow, every eye closed. Oh, gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us, Lord, this wonderful time with you. Salamat kay Lord sa imong pagbadlong. Salamat kay Lord nga consistent kay ka sa paghatag sa imong kabubuton nga mao'y makaayo sa among kinabuhi, Lord. I pray nga ang tanan nga nakadungog ani nga mensahe makahinuklog sa kinabuhi, Lord, nga dili mi magdinanghag sa among kinabuhi. Naghatag na kanamog puhunan. Tuguti, Lord, nga ma-invest namo sa insakto. O ang insakto nga investment antha na gid nimo. Help us to give our health to you. And our wealth and time, anha ra gyud nimo, Lord. Because it is you who knows how to make it better. And I pray, Lord, that in this invitation, bless your people to come, to pray to you, O God, to ask forgiveness,
and to ask your guidance nga mabuhat yun namo Lord ang pag-invest sa insakto to become a better servant. Thank you, Lord, for this opportunity. In Jesus' name,